12:30 ngang tanghali, sa ilalim ngang nakapapasong araw ngang bacolot na tila tumutunaw maging sam nga anino, itinaas ni Alfonso Montelibano ang isang malamig na boteng mamahaling puting alak. Walang pak-alinlangan. Inilagay niya ito sa kamay ngang kanyang asawa sa harap ngang 27 bisita na binubuo nga kilalang tao sa alta sosyedad ng probinsya. Isabel, ipaksalin mo si Lara, utos niya, sabay turo sa nakababatang babaeng nakaupo mismo sa kanyang kanan ang upuang 15 taong naging pag-ari ni Isabel. Ngayon ay matututunan mo kung ano talaga ang lugar mo sa pamilyang ito. Tumigil ang ikot ng mundo sa azotea. Walang gumalaw. Ang makumikiling-kiling na kubyertos ay biglang tumahimik. Ni hindi umimik ang kanyang biyenan na si Doña Mercedes, na nakataas ang kilay habang pinapaypayan ang sarili. Maging ang matapobreng abogado ng pamilya ay nakunwaring abala sa pag-inspeksyon sa mansa ng mantel, at ang mangga pinsan na kanina lamang ay naktatawanan sa tabingang malaking fountain ay biglang naging mangga estatwa. Inabot ni Lara ang kanyang mamahaling kristal na kopita ng may munting, mapang-asar na ngiti. Huwag kang manginig, Isabel. Malambing ngunit mapanuyang sabi ngang dalaga, ala lang yan. Kung minsan mo nang nakitang hiyain ang isang tao sa harap ngang publiko at naisip mo kung ano ang gagawin mo sa kanyang posisyon, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Hindi nahagis ng kahit ano si Isabel. Hindi siya sumigaw, at lalong hindi siya umiyak. Siya ay 46 na taong gulang, nakasuot ng eleganteng damit na kulay garing ivory, at may dalang kalmadong pakiramdam na mas mabigat pa kaysa sa nagyayalong bote na nasa kanyang madaliri. Dumating siya sa hacienda, mangga ng umagang iyon sa pag-aakalang ang pananghalian ay magiging isang sibilisado at tahimik na pag-usap tungkol sa hatian ng ari-arian dahil sa kanilang paparating na annulment. Ngunit nang makita niya, si Lara na suot ang antigong kwintas na perlas, ang mismong kwintas na ang resibo, ay nakita niya sa bulsa ng suwet ni Alfonso noong nakaraang buwan. Naunawaan niyang hindi ito isang simpleng salo-salo. Ito ay isang entablado at siya ang inaasahang maging talunan. Dahan-dahan, umikot siya sa mahabang mesa na puno ng katakam-takam na handa, lechong kawali, inihaw na isda, malalaking platito ng kesong puti, mainit na pandesal, at matatamis na mangganggay maras. Naksalin siya ang alak nang hindi tumatapon ang kahit isang patak. Ang kanyang pulso ay matibay. Pagkatapos ay tiningnan niya si Alfonso ng diretso sa mata. Sa harap ng kanyang asawa ay may isang makapal na brown na leather folder na hindi lubos na nakasara. Dahil sa hangin, bahagyang bumukas ang unang pahina. Nakita ni Isabel ang kanyang buong pangalan at isang linyang mariing nakasalungguhit. Kusang loop na pag-urong sa anumang pag-ari o karapatan sa Hacienda Mangga. Tila bumigat at nawalan ng hangin ang buong paligid. Kinuha ni Doña Mercedes ang kanyang kopita, humigop ng marahan at bumulong sa tonong sadyang pinarinig sa lahat. Ang isang tunay na edukadang babae ay alam kung kailan tatanggap ng pagkatalo at atras bago pa siya maging isang malaking problema sa pamilya. Ibinaba ni Isabel ang tingin sa kanyang mamahaling bag. Sa loob nito ay may isang brown envelope para sa opisyal na appointment sa pirmahan ng paglipat ng titulo ng hacienda, ngunit may nakita siyang mas malala. Sa folder ni Alfonso, lumitaw ang isang naka-highlight na petsa, Oktubre 2019. Ito ang parehong petsa ang isang higanteng bangloan na kailanman ay hindi niya naalalang pinirmahan. At nun, sumabok ang katotohanan sa isip ni Isabel. Ang magarbong pananghaliang iyon ay hindi lang para hiyain siya sa harap ngang lipunan ng bacolot. Nilalayon nitong ibaon siya sa utang at tanggalan ng karapatan bago pa niya malaman ang kabuuan ng panlilinlang. Hindi inalis ni Isabel ang tingin sa petsang iyon, 2019. Apat na numerong nakasulat sa sulok ng dokumento, pero para sa kanya, tumunok iyon na parang isang malamig na rehas na isinasara. Napansin ni Alfonso ang matalim na titik ngang asawa kaya mabilis niyang tinakpan ang folder ngang kanyang kamay. Huwag kang magsimula ngang nga walang kwentang,
Tanong sa harap ngang mga bisita, babala ni Alfonso nang hindi itinataas ang boses, ngunit may din ang bawat salita. Gagawin natin ito ng may uri at dignidad. Ang salitang uri at dignidad mula sa bibig nito ay tila isang lason. Sa ibabaw ngang mesa ay may malilinis na baso, talang table napkin na may burda, bagong hiwang tinapay at mga platong seramika mula pa sa Espanya. Ang lahat ay inihanda para makmukhang isang masayang salusalo ng pamilya, ngunit nakita na ni Isabel ang buong bitag, isang pirmahang nakbalat kayong pananghalian. Tumikhim ang abogado ngeng pamilya, si Ati Eduardo Cruz, at walang hiyang inusok ang kontrata palapit kay Isabel, na parang nag-alok lamang ngeng menu sa isang restoran. Mrs. Montelibano, panimula nito gamit ang isang boses na puno ngang pagmamataas, ito ay isang napakasimpleng kasunduan. Iniwasan nito ang mahabang proseso sa korte. Pinoprotektahan ang malinis na imaheng makabilang panik, at hinahayaan ang bawat isa na magpatuloy sa kanilang buhay nang walang hindi kinakailangang pinsala. Tiningnan ni Isabel ang makamay nga abogado. Ang lalaki ay may suot na gintong singsing na may sagisa ngang nga Montelibano. Hindi siya isang neutral na abogadong batas. Siya ay alipin ngang pamilyang ito. Hindi kinakailangang pinsala para kanino. Panyero, tanong niya ng may yelo sa boses. Ibinaba ni Doña Mercedes ang baso sa plato na lumihangang isang matalim at tuyong tuno. Isabel, maawa ka sa sarili mo. Huwag mong gawing iskandalo ang isang bukas palat na alok mula sa anak ko. Tanggapin mo na ang ibinibigay sa iyo. Ibinaba ni Lara ang kanyang paningin, na kukunwaring inosente at nailang, ngunit ang paa nito sa ilalim ng mesa ay dumampi at humaplos sa binti ni Alfonso nang may kumpiyansang hindi man lang sinubukan itago. Nakita iyon ni Isabel. Nakita rin niya ang isang maliit na gintong brotse sa mamahaling bag ni Lara na may nakaukit na letrang HM, Hacienda Manga. Hindi iyon basta-bastang regalo. Iyon ay opisyal na tanda nega pagmamay-ari. Ipinamumuha na nila sa kanya na pinalitan na siya. Iniabot ni Alfonso ang isang gintong balpen sa kanya. Pirmahan mo na, ngayon din. Pagkatapos ay maaari mo nang kunin ang mga naiwan mong gamit at umalis ng tahimik. Naramdaman ni Isabel ang bigat ng envelope sa loop ng kanyang bag. Ang appointment sa bangko para sa paglipat ng titulo ay sa loop ng wala pang kalahating oras. Sa kabilang kwarto ng hacienda, naghihintay ang mga kinatawan ng bangko, dalawang notaryo, at ang mayamang grupong bibili sa lupa. Ngunit kung ang suknay na iyon tungkol sa pautang ng 2019 ay epektibo pa rin, ibig sabihin babagsak sa kanya ang milyon-milyong utang na hindi niya kailanman pinahintulutan. Hinawakan niya ang kontrata. Inilipat niya ang unang pahina na tila nakbabasa. Pagkatapos ay ang pangalawa. At sa pangatlo, sa pinakamaliit na letra sa ibaba, nakita niya ang hinahanap niya. Kinikilala ng nakalagda na kusang lupsiyang lumahok at sumasang-ayon bilang guarantor sa mga naunang operasyon sa pananalapi ang Hacienda Manga, partikular ang pautang ng taong 2019. Tumibok ng napakalakas ang puso niya, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, ngunit ang mukha niya ay nanatiling kalmado. Hindi ito isang kasunduan sa hiwalayan, mahinang sabi ni Isabel, na sapat para marinig ngang gana sa paligid. Ito ay isang nasusulat na pagamin mula sa inyo. Pinagtatakpan niyo ang isang krimen. Naktagis ang bagang ni Alfonso at namula ang mukha sa galit. Mag-ingat ka sa mga binibitawan mong salita, Isabel. Hindi. Sagot ni Isabel habang dahan-dahang nakaangat ng tingin. Ang kanyang mamata ay nakniningas sa tapang. Ikaw ang mag-ingat, Alfonso. Sa loop ng ilang mabibigat na segundo, tila walang humihinga sa azotea. Ang tensyon ay sapat na upang mahiwang ang kutsilyo. Tapos, mula sa kailaliman ng lumang bahay, narinig ang pagtunog ng antigong telepono sa opisina ng 3 beses. Kriing, kriing, kriing. Si Mang Macharyo, ang 70 taong gulang na tagapamahala ng hacienda na naglingkod pa mula sa panahon ng lolo ni Alfonso,
ay lumitaw sa pintuan. Namumutla ito at nanginginig ang nga kamay. Senyor Alfonso, halos pabulong niyang sabi, ngunit umalingaw-ngaw, iyon sa katahimikan. Hinahanap po kayo, mula sa opisina ngang notaryo. Nang sandaling iyon, tuluyang nabura ang mayabang na ngiti ni Alfonso. Hindi malakas ang boses ni Mang Machario, pero sapat na para maunawaan ng buong mesa na may isang malaking puwersa na gumagalaw labas sa kontrol ng Mangga Montelibano. Nakita ni Isabel kung paano automatikong inalis ng kanyang asawa ang kamay sa folder at napalunok habang nakatingin sa pinto ng opisina. Wala akong dapat asikasuhin, sabi ni Alfonso, pinipilit patatagin ang boses. Tapusin mo muna ang nandito, Isabel, pirma. Hindi agad sumagot si Isabel. Inilapak niya ang balpen sa mantel, perpektong nakahanay sa gilid ng plato, at pinunasan ang kanyang magadaliri gamit ang table napkin. Ang maliit at halos pangkaraniwang kilos na iyon ay nagbigay sa kanya ng oras para ibalik ang kontrol. Tiningnan niya ang buong paligid, ang malalawak na taniman ng mangga na hitik sa bunga, ang lumang puting pader na bato na kailangan ng pintura, ang ngapasong may pulang gumamela sa tabi ngang inukit na fountain. Ang lahat ay tila kapareho noong 15 taon na ang nakararaan nang dumating siya ron bilang isang inosenteng nobya. Noon, masigasik pang nangangako si Alfonso na bubuhayin nilang muli ang hacienda ng hindi ginagawang isang walang kwentang palaruan para sa mga mayamang dayuhan. Naniwala si Isabel sa pangarap na iyon. Ibinuhos niya ang kanyang pawis at talino hindi para sa pangalang Montelibano, kundi para sa lupa, sa mga magsasaka, kay Mang Machario, at kay Manang Carmen na araw-araw nagpapakahirap sa kusina. Sa mga unang taon ng kanilang kasal, si Isabel ang nagsusuno ngang kilay sa pagsusuri ng mga resibo tuwing gabi. Siya ang humaharap sa mga galit na supplier mula Iloilo kapag walang pambayad si Alfonso dahil sa sugal at bisyo nito. Siya ang nag-isip ng plano upang gawing ecotourism site ang hacienda para lang hindi sila magtanggal ng mga magsasaka. Naging matagumpay iyon. Ngunit noong Paskong taong iyon, nagtaas ngang baso si Alfonso sa harap ng pamilya at sinabing, dahil sa aking galing sa negosyo, isinalba ko ang hacienda mangga. At si Isabel. Nakangiti lang siya sa gilid, sumusunod sa payo ni Doña Mercedes. Hayaan mo na ang asawa mo. Ang mga lalaki ay kailangang hayaang makaramdam na sila ang bida. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran niya. Ngayon, sa azotea, muling inusok ni Alfonso ang kontrata. Pirmahan mo na to para matapos na tayo. Nag-angat ng tingin si Isabel kay Mang Machario. Ang matanda ay hindi umaalis sa pintuan. Nakasara ang isang nanginginig na kamay nito, parang may itinatagong mahalagang bagay. At nang dumaan si Isabel, sa tabi niya, para pumasok sa bahay, bahagyang ibinuka ni Mang Machario ang kanyang madaliri. Sa palat nito ay may isang lumang, kalawanging susi na may kupas na tag, Archive 2019. Isinara ni Isabel ang kanyang madaliri sa paligid ng susi nang hindi tumitingin sa matanda. Naramdaman niya ang malamig na metal na bumaon sa kanyang palat. Isa itong sandata. Tumayo si Alfonso mula sa mesa, nagagalit. Saan mo sa tingin mo pupunta? Huminto si Isabel sa may arko na patungo sa loob ng bahay. Ang kalahati ng kanyang muha ay nababalot ng anino, habang sa likuran niya ay ang maliwanag na azotea na puno ng makunong mapanghusgang mata. Sasagutin ko ang tawag na ilang taon ko nang hinihintay. Malamig niyang sagot. Tumawa ng maikli at matinis si Lara. Diyos ko, ang drama naman ng babaeng ito. Palaging nagsasalita na parang nasa pelikula. Ang lalim ngang lahat ng bagay. Lumingon ng napakabagal si Isabel. Ang kanyang titik ay tila tumagos sa kaluluwang kabit. Hindi, Lara. Ang malalim na bagay ay hindi madalas maingay, kaya madalas. Napapakamalan ito nga mababaw na tao bilang kawalan, na mula si Lara sa hiya, walang nakapagsalita. Humakbang nang 2 beses si Alfonso para sigawan siya, ngunit itinaas ni Doña Mercedes ang kanyang kamay na may hawak na abaniko.
Alam ngang matriarka kung kailan nagsisimulang magmukhang desperado at kahiya-hiya ang kanilang pamilya. Isabel, sabi ni Doña Mercedes nang may matalim at sobrang pinraktis na pakamalumanay. Kung kailangan mo ngang sandali para kumalma, sige. Pero huwag mong kalimutan na may maedukadong taong naghihintay ditong isang sagot na pangmatanda. Naisip ni Isabel kung ilang beses nang ginamit ng mga mapakpanggap na babaeng ito ang salitang edukada at matanda para takpan ang kanilang kabulukan. Bago pa makapasok si Isabel sa bahay, dumating si Manang Carmen na may dalang malaking bandehado nga mga panghimagas. Suot nito ang puting apron na mansado ngang arnibal, bakas ang pagot. Sa bandehado ay kumikinang ang mga kristal na baso ngang minatamis na mangga na may espesyal na latik ang mismong resipe ngang yumaong ina ni Isabel na ibinahagi niya sa hacienda. Tiningnan ni Manang Carmen si Isabel nang may matinding awa at lungkot sa mamata. Kumuha agad si Larangang isang basong dessert bago pa man ito inialok. Ang sarap naman nito, malandi nitong sabi matapos tikman. Kinuwento sa akin ni Alfonso na isa itong matandang tradisyon ngang Mamonte Libano. Gusto ko itong panatilihin kapag nagbago na ang pamamahala dito. May magandang bagay namang naiwan si Isabel na dapat manatili. Hindi ba? Isang pinsan ni Alfonso ang napakawala ng mapang-asar na halahak. Oh, duktong ni Alfonso, kahit paano'y nag-iwan siya ng isang kapakipakinabang na resipe sa kusina bago siya umalis. Ito na sana ang puntong sasabok sa iyak, ang isang ordinaryong babae. Ngunit si Isabel ay matagal ng pinandaing sakit. Naglakat siya pabalik sa mesa, kinuha ang isa sa mga basong dessert at maingat, nang walang anumang galit, inilagay iyon sa harap ni Lara. Totu, kalmadong sabi ni Isabel habang nakayuko kay Lara. Ang isang tao ay maaring umupo sa silyang ang iba, maari niyang nakawin ang pwesto. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay may intindihan na niya ang lalim at kasaysayan ng hapak na kanyang inupuan. Nawalan ng kulay ang mga labi ni Lara, nangini ang kutsara sa kanyang kamay, lumapit si Alfonso at marahas na hinawakan ang pulso ni Isabel sa ilalim ng mesa, sapat ang higpit para mag-iwan ng pasa. Pirmahan mo na to ngayon din, bulong niya sa tainga ni Isabel, o isusumpa ko. Gagawin ko na isipin ng buong Bacolod na umalis ka rito gaya ng pagdating mo isang patay gutom na walang-wala. Tiningnan ni Isabel ang nakakuyom niyang kamay na may hawak ng susi. Sakto namang muling tumuno ang telepono sa opisina. Sa pagkakataong ito, hindi lang 3 ring, naging 5, 6, 7. Parang may isang taong desperadong makontak sila. Namutla si Mang Macario, at bago pa makakilos si Isabel, nakawala sa bibig ni Doña Mercedes ang isang pangungusap na wawasak sa kanilang lahat. Alfonso, ang kwartong archive sa baba. Sinigurado mo bang nanatiling nakasara? Ang pahayag ni Doña Mercedes ay hindi bumaksak bilang isang babala, kundi bilang isang napakalaking pagkakamali, isang pag-amin ng sabwatan. Dahan-dahang lumingon si Isabel sa kanya. Nakita niya itong nanginginig na itinaas ang baso sa mga labi, ngunit hindi makainom. Ang makapangyarihang matriarka ay biglang mukhang matanda at takot na takot. Mama, suway ni Alfonso habang naknangalit ang ngipin, tumahimik ka, hindi iyon kinakailangan. Ang panunumbat na iyon ay sapat na para makumpirma ni Isabel ang lahat. Hindi lang ito plano ang asawa niya at ng kabit nito, plano ito ang buong pamilya para nakawin ang pag-ari niya at ibaon siya sa utang. Tumigil sa pagtunok ang telepono. Ang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Walang nangahas na kumain o magsalita, maging ang nabubuyok sa puno nganga ay tila nakikiramdam. Itinago ni Isabel ang susi sa kanyang kamao, inalis ang pakakahawa ni Alfonso sa kanyang pulso at naglakat patungo sa bahay. Akmang susundan siya ni Alfonso nang harangin ito ni Mang Macario. Hindi siya itinulak ng matanda, pumwesto lamang ito sa gitna ng tuwid ang likot, handang ibuwis ang buhay. Hayaan niyo siyang makadaan, Senyor Alfonso. Matapang na utos ngang matandang tagapamahala. Tumawa ng mapakla si Alfonso. Aba, ngayon ikaw na ring matanda ka ang nag-utos sa bahay ko? Hindi po, senyor, sagot ni Mang Macario nang may nagliliyap na mamata.
Ipinapaalala ko lang kung kanino, talaga itong bahay bago ninyo, ito nilubok sa mautang sa sugal at babay. Isang malaking sampal ang pahaya na iyon sa buong pamilya. Napanganga ang mga bisita. Ibinalik ni Lara ang baso ang dessert sa mesa, hindi makakilos sa hiya. Namutla si Doña Mercedes at tuluyang nabitawan ang kanyang abaniko. Pumasok si Isabel sa madilim at mahabang pasilyo ngang bahay. Ang hangin ay amoy lumang kahoy, wax ng sahik, at tinagong sikreto. Sa mga dingding ay nakasabit ang mga larawan ng mga naunang henerasyon ng Montelibano. Dati, tinitinggalan niya ang mga ito. Ngayon, tila ba mga saksi sila sa isang napakalaking kasinungalingan. Nakarating siya sa opisina. Kinuha niya ang nakantay na telepono, Isabel Reyes. Ginamit niya ang kanyang apelyido sa pagkadalaga. Mrs., sabing lalaki sa kabilang linya. Ako po si Rafael Molina, ang head manager mula sa bangko. Ang pirmahan para sa paglipat ng titulo sana ay magsisimula na, ngunit may nadiskubra ang aming audit team. Ang pautang na 100 milyong piso mula 2019 ay nananatiling nakapangalan sa inyo bilang sole guarantor. Kailangan naming kumpirmahin kung kinikilala ninyo ang pirma ninyo doon bago namin ilipat ang ari-arian sa mga bibili. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata. 100 milyon. Hindi ko iyang kinikilala. Isa, itong falsifikasyon. Kung gayon, kailangan nating suri ng orihinal na arkive. Paparating na kami riyang kasama ang mga investigador at notaryo. Pumapasok na ako sa archive ngayon, matapang na sabi ni Isabel. Binaba niya ang telepono. Ang archive ay nasa dulong pasilyo, sa likod ng isang makipot at maalikabok na pinto. Ipinasok ni Isabel ang kalawanging susi. Noong una, ayaw nitong umikot. Kumiskis ang metal. Lumitaw si Mang Macharyo sa likuran niya. Humihangos. Ipinatago po sa akin ng biyenan ninyo ang yumaong si Don Julio ang susing iyan noong nasa ospital siya, bulong ngang matanda. Sabi niya, Macharyo, kung balang araw ay magtanong si Isabel tungkol sa 2019, ibigay mo ito sa kanya. Siya lang ang makakaligtas sa hacienda. Inikot ulit ni Isabel ang susi ng buong lakas. Bumigay ang sradura at bumukas ang pinto. Bumulaga sa kanila ang amoy ng lumang papel at amag. Sa gitna nga nakatamba na kahon, itinuro ni Mang Macharyo ang isang kahon na nasa sahih, utang 2019. Pribadong kopya, huwag sisirain. Pagangat ni Isabel ng takip, nakita niya ang isang selyadong brown envelope. Ang pangalan niya ay nakasulat sa labas gamit, ang pamilyar at nanginginig na sulat kamay ni Don Julio Montelibano. Namatay ang kanyang biyenan, 3 taon na ang nakararaan. Para kay Alfonso, ang ama niya ay isang hadlang. Ngunit para kay Isabel, si Don Julio ay isang mahigpit ngunit makatarungang tao. Sira ni Isabel ang waksil. Bumuhos sa kanyang kandungan ang ilang dokumento. Ang orihinal na kontrata ngang pautang na may pekeng pirma niya, isang kopyang resibo ngang hotel niya sa Cebu na nagpapatunay na wala siya sa Bacolod nang mangyari ang pirmahan, at isang mahabang sulat mula sa biyenan. Binasa niya ang sulat. Isabel, anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na inabutan ang pagtutuwid sa kasalanan ng aking walang kwentang anak. Pinalsipikan niya ang pirma mo para makakuhang pautang. Sinubukan ko itong imbestigahan. Kumuha akong eksperto para patunayan na peke ang pirma at nasa loop ngang envelope na ito ang resulta. Ngunit nakiusap si Mercedes. Nakmakaawa ang asawa ko na itago ang krimen ni Alfonso para hindi masira ang pangalan ng pamilya. Pinili kong maniwala sa kanila. Iyon ang naging pinakamalaking kasalanan ko sa iyo. Patawarin mo ako. Sa ilalim ng envelope, may isang maliit na USB flash drive na may nakasulat na audio recording ni Alfonso at Mercedes na nag-usap tungkol sa pekeng pirma. Gumuho ang mundo ni Isabel, ngunit ang maluhang gusto sanang pumatak ay napalitan ng nagliliyap na galit. Hindi lang siya niloko ng kanyang asawa, ginawa siyang pain ng buong pamilya upang isalba ang kanilang maruming pamumuhay.
Kailangan kong papuntahin ang notaryo at mga pulis dito sa archive, utos ni Isabel. Tumango si Mang Macharyo at nakmamadaling lumabas upang salubungin ang mga dumating na kinatawan ng bangko. Habang nag-ayos ng papeles si Isabel, narinig niya ang yabak sa pasilyo. Pinatay niya ang maliit na ilaw at sumilip sa awang ng pinto. Nakita niya si Lara. Nagtatago ito sa dilim ng pasilyo. Nanginginig ang mga kamay habang mabilis na nagtatype at nagbubura ng mga mensahe sa kanyang cellphone. Ang mukha nito ay puno ngang matinding takot, hindi na ito ang mayabang na kabit kanina. Biglang binuksan ni Isabel ang pinto, sapat para magulat si Lara at muntik mabitawan ang telepono. "Hinahanap mo ba ang banyo, Lara?" Tanong ni Isabel. Ang boses ay kalmado ngunit nakakakilabot. Sinubukan ngang dalaga na magmatapang at itinago ang cellphone sa likod niya. "Wala akong pakialam sa iyo. Wala akong dapat ipaliwanag." "Wala nga," sagot ni Isabel habang humahakbang papalapit hanggang sa maatras si Lara sa pader. "Pero baka kailangan mong ipaliwanag sa bangko at sa mga investigador kung paano ka naging kasapwat sa fraud at forgery na nakakahalaga ng 100 milyon. Ilang taon din ang kulong nun." Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel na tuluyang nawasa ang maskara ni Lara. Namumutla ito at tila hindi makahinga sa gulat. Eksaktong pagdating nga kinatawan ng bangko, notaryo, at mga investigador na pinangunahan ni Mang Macharyo, lumabas din si Alfonso mula sa azotea, sumisigaw. "Anong nangyayari dito? Bakit may mga taga-bangko?" Ang kinatawan ng bangko, si Mr. Molina, ay humarap kay Alfonso. "Senyor Montelibano, may nakpakitang malakas na ebidensya kabilang ang ulat mula sa isang handwriting expert na ang pautang noong 2019 ay ginawa gamit ang pekeng pirma ng inyong asawa. Kung gayon, hindi matutuloy ang pagbentang hacienda at kailangan ninyong harapin ang kasong estafa." Nang hina ang mga tuhod ni Alfonso. Tiningnan niya si Lara na ngayon ay umiyak na sa sulok at pagkatapos ay tiningnan niya ang hawa na mga ebidensya ni Isabel. Isa itong pakulo, nahihiganti lang ang asawa ko dahil hinihiwalayan ko siya." Naglakad si Isabel pabalik sa azotea nang hindi siya pinapansin, kasunod ang lahat ng autoridad. Kung ang kasinungalingan ay buong yabang na inihain sa hapagkainan, doon din niya tatapusin ang laban. Pagbalik nila sa azotea, nakatayo si Doña Mercedes, sumusubok pa ring makmukhang reyna kahit nanginginig na ang buong katawan. Ipinatong ni Isabel ang lahat ng ebidensya, sa gitna ng mesa ang envelope, ang ulat ng eksperto, ang tiket niya sa Cebu, at ang kopya ng pekeng kontrata. "Hindi ko gagawin itong isang iskandalo," anunsyo ni Isabel sa harap ngang lahat ng mga sismosang bisita na ngayon ay nakanganga. Dahil ang totu, ang pamilyang ito na mismo ang gumawa ngang sarili nilang iskandalo. Humakbang si Doña Mercedes. "Ang haciendang ito ay pag-ari ngang mga Montelibano sa loob ngang maraming henerasyon, wala kang karapatan." Kung gayon, pinutol siya ni Isabel nang may matinding panggigigil. "Dapat inalagaan ninyo ito bilang isang pamilya at hindi ginamit ang asawa ngang inyong anak bilang kalasak para paknakawan ang bangko." Sa gitna ng nakakabibinging katahimikan, tumunog ng malakas ang cellphone ni Lara na nasa loop ngang bag na naiwan sa upuan. Kinuha iyon ni Manang Charmen. Sa screen nakitang-kitang lahat dahil sa laking text. Lumitaw ang mensahe mula sa isang abogado ni Alfonso. "Burahin mo na lahat ng text natin tungkol sa pekeng pirma. Kapag nahanap, yan mga investigador. Lahat tayo makukulong kasama ni Alfonso. Ang ebidensya ay kumpleto." Nang mabasa iyon ng notaryo at ng lahat ng naron, bumaksak sa upuan si Alfonso, hawak ang kanyang ulo. Si Doña Mercedes ay napahagulhol. Ang kanyang inaasam na dignidad ay tuluyang nadurok sa harap ng buong alta sosyedad na matagal niyang pinagyabangan. Makalipas ang 3 buwan, muling binuksan ng Hacienda Manga ang nga pinto nito. Wala nang mamamahaling sasakyan ng mga mapagpanggap na kaibigan. Wala nang magagarbong piging para sa mga taong walang ibang ginawa kundi maghusga. Sa halip, may mga karpinterong nakayos ng pader.
Si Manang Charmen na masayang nagluluto sa kusina gamit ang mga sarili niyang resipe at si Mang Macario na may hawak na notebook para sa patas na pasweldo sa mga magsasaka na sa unang pagkakataon ay nabigyan ng malinaw at makatarungang kontrata. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Isabel na hiyain ang mga Montelibano sa media. Hinayaan niyang ang batas ang magpasya. Dahil sa matibay na ebidensya, kinailangang sagutin ni Alfonso ang daan-daang milyong utang at nahaharap siya sa kasong kriminal. Umalis si Doña Mercedes sa hacienda sa gitna ng gabi, baon ang kahihiyan, at namuhay ng malayo sa lipunan. Si Lara ay mabilis na nawala sa Bacolod, pinalayas ng sariling pamilya dahil sa iskandalong kinasangkutan. At si Isabel, nanatili siya. Nakatayo siya minsan sa azotea, inaalala ang malamig na boteng alak na ipinahawak sa kanya, ang mamapanghamak na tingin ng mabisita at ang pagtatangka ng asawa niya na tapakan siya. Ngunit ngayon, hindi na siya nakayuko. Hawak niya ang titulong kalahatingang lupa bilang kabayaran ng bangko sa perwisyong ginawa sa kanya at kasalukuyan niyang pinamamahalaan ang hacienda ng may dangal. Isang hapon, habang umihip ang malamig na hangin na may amoy ng matatamis na mangga, hinainan si Isabel ni Manang Charmen ng isang maliit na basong ng puting alak. Mrs., nakangiting sabi ng matanda. Ngayon, hindi niyo na kailangang magsilbi sa mga taong walang kwenta. Ngumiti si Isabel, kinuha ang baso, at tumingin sa malawak na azotea. Salamat, Manang. Ngayon, upo lang ako at magpapahinga. At sa unang pagkakataon sa loop ngang 15 taon, ang pagupo doon ay hindi naging simbolong pagkatalo. Ito ay patunay ng tagumpay at pagbabalik sa kanyang tunay na tahanan. Minsan, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi dumarating na may kasamang sigawan o pananakit na pisikal. Inihahain ito ng elegante sa isang magandang hapag, kasamangang magagalang na salita at matatamis na ngitingam nga taong palihim na ninanakaw ang iyong kinabukasan. Ang kwento ni Isabel ay isang paalala na ang pagmamahal at pagtitiwala ay hindi kailanman isang pagkakamali, ngunit ang pagpapaubaya sa iyong boses upang makmukhang malaki ang ibang tao ay isang kasalanan sa iyong sarili. Hindi nabawi ni Isabel ang kanyang dignidad dahil gumanti siya. Nabawi niya ito dahil tumigil siya sa pagiging biktima at nilabanan niya ang kasinungalingan. Minsan, ang totoong hustisya ay hindi nangangailangan ng ingay. Dumarating, ito, ngunit ang tuluyang mawala ang sarili mo para lang isalba ang isang taong sumisira sa iyo, iyon ang tunay na trahedya na hindi mo dapat hayaang mangyari.